Taon kung umuwi si Jacob sa hasyenda dahil na rin sa dami ng inaasikaso nito sa Maynila. Ulila na kasi ng lubos ang magkapatid na si Adrian at si Jacob at ang natitira na lamang nilang pamilya ay ang abuelo nitong nasa San Andres. Kahapon, nakatanggap siya ng tawag na may sakit ang abuelo kaya kailangan niyang umuwi sa hasyenda. Pero bakit pa? Pwede namang si Adrian. Pero nagkataon ding nasa business trip ang kapatid kaya walang choice si Jacob kundi ang bumiyahe upang makita ang abuelo. Babe, gusto kong sumama. And maybe this is the right time para makilala ko na rin ang abuelo mo. Naglalambing si Daniela habang nakaabrisyete kay Jacob. 2 years girlfriend niya ang babae. Hindi ito ang tamang panahon para makilala mo si Lolo. May sakit siya ngayon at nasa hospital. Napasimangot ang babae. Okay, basta tatawagan mo ko kapag nandoon ka na. Tumango na lamang siya. Paalis na sana si Jacob kinabukasan nang makatanggap ng tawag mula sa abuelo na sa bahay na ito magpapagaling. Kaya dumiretso na lamang sa hasyenda ang binata. Sa hospital ay si Clarice ang nag-aasikaso sa matandang may sakit. Nagpumilit itong umuwi ng hasyenda at doon na lamang magpapagaling. At nirequest ng matandang De La Cruz na kunin siya nitong private nurse. At bilang pagtanaw ng utang na loob sa pamilya, dahil na rin sa kabutihan ng Don Alfon, pumayag na rin siya. Dekadang nanilbihan ng kanyang ama bilang driver ni Don Alfon, ganoon din ang kanyang ina na isang kusinera ng mansyon. Si Don Alfon ang nagpatayo ng kanilang bahay dito sa San Andres na hindi nila matanggihan. Kapalit daw iyon sa matagal na paninilbihan ng kanyang mga magulang sa pamilyang De La Cruz. Sa umagang yon, naging abala ang mga maid sa pag-aayos ng mansyon at nagpaluto ng mga masasarap na pagkain dahil ngayon ang araw na uuwi si Jacob sa hasyenda. Matapos ang paligo ng Don at pag-inom ng gamot sa umagang yon, nagaya itong lumabas ng mansyon. Madalas dito magtambay ang matanda habang nakikipagkwentuhan sa kanya sa tuwing dadalawin niya ito. Kahit na hindi naninilbihan ang kanyang pamilya sa pamilyang De La Cruz, ay madalas niya pa ring dalawin ang naging malapit na sa kanyang matanda. Napakabait kasi nito, para siyang apo kong ituring. Ito nga ang tumulong sa kanya makagraduate ng nurse. Excited ka na bang makaharap ang apo ko, Clarice? Tanong ni Don Alfon sa dalaga. Hinawakan nito ang kanyang kamay at iniupo siya sa tapat nito. Sinong apo, Don Alfon? Dalawa kasi ang apo nito, si Jacob at si Adrian. Si Jacob na naging kababata niya at si Adrian na minsan lang niya nakita nung siya'y bata. Sino pa ba di si Jacob? Natatandaan mo ba siya? Nakangiting tanong ng matanda. Pwede ba naman niyang makalimutan ng lalaking nagmamay-ari ng puso niya? 10 taon siya nang mangakong babalik ito at umaasa siyang babalikan nga siya ng lalaki. Pero sa tuwing matatapos ang 1 taon, nabibigo siya. Hanggang sa nagsawa na lang siya sa pag-iintay at hindi na umasa kahit kailan. Opo, Don Alfon. Ngiti niya kahit alam na sa kanyang sarili na hindi darating ang lalaki. Ano ka ba? Gusto kong lolo nang itawag mo sa akin. Gusto ko na sa pag-uwi ni Jacob, ikakasal kayong dalawa. Ikaw ang gusto ko para sa kanya. Nanlaki ang kanyang mga mata. Akala ba nito, ganoon lang kadali ang nais nitong mangyari? Napatayo siya, pero mabilis na pinigilan ni Don Alfon ang kanyang mga kamay at muli siyang iniyupo. Apo na kitang ituring. Kilala ko na ang pamilya mo. Si Jacob ang pinakasuwail kong apo kumpara kay Adrian. May tiwala ako sa apo kong yon, hindi katulad kay Jacob. Kaya naman ikaw ang napili kong ipakasal sa kanya dahil alam kong kaya mong i-handle si Jacob. Please, Clarice, huwag mo kong tanggihan. Malapit na akong mamatay. Ang tanging pangarap ko lang ay makita kong maayos ang buhay ni Jacob at Adrian. May pakiusap ang tinig ng matanda. 5 segundong natulala si Clarice habang pinoproseso sa kanyang utak ang sinabi ng Don. Nabigla siya. Paano kung may girlfriend na si Jacob? Paano naman ito nakasisigurong okay sila ng apo nito? Napakatagal nang hindi sila nagkita. Ang natatandaan niya, ang mukha ng batang si Jacob na napakabait at maalalahanin at takot na masugatan. Sir Jacob, nandito na tayo.
Masayang sabi ni Manuel nang huminto ang sasakyan sa tapat ng mataas na gate. Personal driver niya ito. Tumango si Jacob. Isang buzzer lang, bumukas kaagad ang gate. Bumungad ang napakalawak na bakuran ng mga De La Cruz at abala ang mga tao sa garden na naglalagay ng mga dekorasyon. Sa malawak na garden, makikita sa gitna ang nakatayong gazebo, isang pahingahan. At mula sa loob ng kotse, tanaw ni Jacob ang kanyang abuelo kasama ang isang nurse. Nakaupo ito sa isang wheelchair pero tingin niya naman okay ang kanyang abuelo. Bakit kailangan pa niyang umuwi? Hindi naman pala malala ang kondisyon nito or pwede namang si Adrian na lang ang sumilip sa matanda. Pagbaba niya ng kotse, may katulong na lumapit sa kanya. Senyorito Jacob, inaantay na po kayo ng abuelo ninyo sa garden. Nakangiting sabi nito bago tumango. Napatingin siya sa gawin ng kanyang abuelo sa di kalayuan. Abala pa ring nag-uusap ang dalawa sa kasama nitong nurse. Tinanguan niya ang maid tsaka siya humakbang patungo sa kanyang lolo. Ang driver naman ito ang sumunod kay Jacob. Lolo, agaw pansin ni Jacob nang tuluyang makalapit sa abuelo. Kapwa na patingin sa bagong dating ang dalawa. Jacob! Masayang-masayang matanda pagkakita sa apo. Halika, natatandaan mo pa ba si Clarice, ang kababata mo? Tanong nito na inilahad ang kamay sa dalagang kaharap. Napasulyap si Jacob sa gawin ng babae. Kaya pala pamilyar ito sa kanya. Kaya pala tila nakita niya na ito dati, nakalimutan lang kung saan. Matagal niya itong tinitigan. Ang laki ng pinagbago nito kung ito nga ang batang naging kaibigan niya noon. Tanda niya pang napakataba nito, ngayon ay napakaganda. Clarice, sambit ni Jacob. Ako nga, kamusta ka na? Nilabanan ni Clarice ang pagkailang. Malaki na ang pinagbago ng batang patpati noon. Kung dati para lang itong poste ng Meralco sa gilid ng daan, ngayon naman ay ang ganda ng biceps. Halatang banat sa workout ang katawan. Mabato, tila may six packs. Okay ako. Natutuwa akong malaman na ikaw ang nurse ni Lolo. Tumikhim ang abuelo nito. Ang mabuti pa, iwan ko muna kayong dalawa para makapag-usap. Nakangiting sabi ng matanda. Lolo, hindi ako magtatagal dito. Pasensya na pero kayo ang sadya ko dito at hindi si Clarice. Now that I know that you're okay, then I'll go back to Manila. Marami pa akong gagawin. Bahagyang na-offend si Clarice sa narinig. Sa bagay, sino nga ba siya? Handa na sanang tumalikod si Jacob, ngunit iniharang ng matanda ang kinauupuan nitong wheelchair. Wala ka pang ang isang segundo dito, Jacob, ay babalik ka na agad sa Maynila. Sabihin mo, hindi na ba ako mahalaga sa'yo? Mas importante na lang ba sa'yo ang trabaho? Nagdadrama ang boses ng Don. Napabuntong hininga si Jacob. Hindi sa ganoon, Lo. I'm sorry, okay? I'll stay here for the couple of days. Tila napipilitan namang sabi ni Jacob. Napansin lang ni Clarice na kaya palaging malungkot ang matanda dahil walang panahon ng mga apo nito. Puro trabaho. Huling pagkakataong nakita niya si Adrian ay noong last year. May kanya-kanyang buhay ang mga ito, hindi kasali ang abuelo. Kahit na ilang oras lang naman ang biyahe mula Manila hanggang dito sa Quezon. Kung hindi pa nagtampo ang lolo nito, wala itong balak na mag-stay sa lugar na yun. Mas mahalaga pa para sa lalaki ang trabaho kaysa sa pamilya. Kinagabihan, isinagawa na ng Don ang matagal na nitong plano para kay Clarice at kay Jacob. Matapos ang hapunan ay pinainom niya ng gamot pareho ang dalawa at ikinulong sa isang silid, gamot na pangpainit. Kinabukasan, nagising si Clarice sa hindi pamilyar na silid. Bukod doon, may mabigat na bagay pang nakadagan sa kanyang hita. Nang subukang gumalaw ni Clarice, ay may nakakairitang kirot siyang naramdaman sa gitnang bahagi ng katawan niya. Napaangat siya bigla ng paningin. Automatic niyang tinakpan ng bibig sa gulat. Katabi niya lang naman kasi ang apo ni Don Alfon, si Jacob de la Cruz, at pareho silang walang suot. Pilit niyang inaalala ang nangyari kagabi. Pero tanging natatandaan niya, bigla siyang nawala sa wisyo matapos uminom ng alak. Malakas na sigaw ang pinakawalan ni Clarice sa hindi matanggap na nangyari sa kanila ni Jacob. Sigaw na ikinagulat ng kanyang katabi. Rason upang magising ito. Tulad ng reaksyon niya, gulat na gulat rin ito. Wari bang natanggal ang antok nito
pagkakita sa ayos nilang dalawa. Kung kanina, siya ang napasigaw, ngayon ay si Jacob naman na akala mo dihado sa nangyari. Anong ginawa mo sa akin? Bakit nandito ka sa kwarto ko? Pinasok mo ba ako kagabi? Yakap nito ang sarili habang magkakasunod ang tanong. Anong akala mo sa akin? Mapagsamantala? Kahit magkababata tayo hindi kita type no? Nakaingos si Clarice na galit sa pag-aakusa nito sa kanya. Ilang sandali pa, nakikipag-agawan na ito sa kumot dahil magka-share sila. Napapatingin pa ito sa harapan niyang bahagyalang natatakpan. Bastos, tumalikod ka nga! Sigaw niya nang matigilan itong nakatitig doon. Mabilis niyang hinila ng malakas ang kumot sa takot na makitaan, pero napalakas yata dahil naagaw niya lahat ng nakatakip kay Jacob. Kaya naman, bumulaga ito sa kanyang harapan. Buisit! Mura ng lalaki. Mabilis siyang napatakip ng mga mata habang iniisa-isang pinulot ang kanyang mga gamit at mabilis na tumakbo papasok sa loob ng banyo. Pero my God, nakita niya na iyon kay Jacob. Napa-sign of the cross ang dalaga sa hindi inaasahang bubungad sa kanyang umaga. Dama niya pa rin ang nerbiyos. Si Jacob naman ay isa-isa nang isinusuot ang kanyang mga damit nang mapatingin sa mantsa ng dugo sa hinigaan ni Clarice. Hay, siya pa yata ang nakauna sa babaeng yun. Inis na inis siya ngayon sa nangyari. Lolo! Lolo! Sumisigaw si Jacob habang palabas ng kwarto na sinugod ang abuelo. Wala siyang natatandaan sa nangyari, pero ramdam niya sa kanyang katawan magpahanggang ngayon ang namagitan sa kanila ni Clarice. Ang laki ng problema niya ngayon, paano siya magpapaliwanag kay Daniela? Jacob, anong problema? Ang aga-aga'y sumisigaw ka. Painosenteng reaksyon ni Don Alphon. Malamang sa reaksyon nito ngayon, success ang kanyang plano. Sa wakas, wala na itong magagawa pa. At dito rin mismo sa hasyenda ikakasal ang dalawa. May pinainom kayo sa akin kagabi, alam ko yun. At plinano nyo to kaya ayaw nyo akong pauwiin. Tama ba, Lolo? Hindi kumibo ang abuelo. Napahawak ito sa tapat ng puso. Kunwari, naninikip ang paghinga. Jacob po, tawagin mo si Clarice. Ang gamot ko. Hirap nitong sabi. Kaya nahalinhinan ng pag-aalala ang galit na nararamdaman ni Jacob nang makitang namumutla ang abuelo. Tinakbo nito ang kwarto kung nasaan si Clarice. Clarice, si Lolo. May nangyari kay Lolo. Pwedeng bilisan mo dyan? Exaggerated ang lalaki habang kinakalampag ang pinto ng banyo. Pagkarinig ni Clarice tungkol sa lolo nito, mabilis na lumabas ang dalaga. Sa totoo lang kasi, kanina pa ito nakabihis. Wala lang lakas ng loob na magpakita kay Jacob dahil sa nangyari. Pero dahil emergency, ay para itong kidlat na lumabas sa kwarto upang painumin ng gamot ang abuelo. Sa harapan ng almusal, hindi magawang iangat ni Clarice ang kanyang paningin. Okay na noon si Lolo at katunayan, kaharap na nila sa mesa. Clarice, iha, gusto kong makausap ang mga magulang mo tungkol sa kasal ninyo ni Jacob. Maya-maya ay si Don Alphon ang bumasag sa katahimikan. Ayaw lang mag-overact ni Jacob at baka atakihin na naman ang kanyang abuelo. Lo, pwede nyo bang sabihin sa akin kung paano ito nangyari? Lo, may girlfriend ako at hindi namin mahal ni Clarice ang isa't isa at ayoko siyang pakasalan. Mahinahon ang boses ni Jacob. Makipaghiwalay ka sa girlfriend mo, Jacob. Kung hindi mo pa naman nagagalaw, kailangan mong panagutan si Clarice. Ako ang makakalaban mo sa oras na talikuran mo ang responsibilidad mo sa kanya. Galit ang kanyang abuelo. Masama ang loob ni Jacob pero walang nagawa sa desisyon ng abuelo. Hindi naman siya pwedeng magalit kay Clarice. Biktima rin ito sa desisyon ng kanyang lolo. At dahil nga minamagitan sa kanilang dalawa, kailangan niya itong panagutan. Sa gabing yon, nakaharap ni Jacob ang mga magulang ni Clarice at pinag-usapan ng kanilang kasal. Hindi sila makatanggi pareho at wala pang isang linggo, ikinasal na nga ang mga ito at kasama niya na si Clarice sa Maynila nang lumuwas siya pabalik. Ang abuelo naman, kumuha ng ibang nurse na mag-aalaga rito kahit na ayaw sana itong iwanan ni Clarice. Dito ang magiging kwarto mo. Sabihin mo na lang ang lahat ng mga pangangailangan mo kay Manang. May pupuntahan lang ako. Ani Jacob, anong ibig mong sabihin na ito ang magiging kwarto ko, Jacob? Huwag mong sabihing ibubukod mo ko ng silid. Tanong ni Clarice sa lalaki.
Nilingon ito ng lalaki, bahagyang nakangiti. Don't tell me. Gusto mong maulit ang nangyari sa atin. Inirapan ni Clarice ang lalaki. Ang kapal mo, hindi yun ang ibig kong sabihin. Paano kung biglang pumunta dito si Lolo Aber? Makita niya tayong hiwalay sa kwarto. Eh di patay tayo ngayon. Ngumiti si Jacob. Hindi problema yun. Magkatabi lang naman tayo ng silid. Sabi nito at tumalikod na pagkatapos siyang iwanan ng pilyong ngiti. Jacob, wait! Pigil ni Clarice. Huminto naman si Jacob at nilingon si Clarice. May request lang ako. Alam ko namang hindi natin mahal ang isa't isa. Pero pwede bang hanggat kasal tayo, huwag kang makipagrelasyon sa iba? Hiwalayan mo kung sino man ang girlfriend mo ngayon, alang-alang kay Lolo. Ayoko siyang masaktan. Matagal na hindi nagsalita si Jacob, napilit na tumango. Hindi pa man nailalagay ni Clarice ang kanyang mga gamit sa loob ng cabinet, tumunog ang kanyang cellphone, tumatawag ang kanyang ina, at kinukumusta ang kanyang buhay may asawa, at kung maayos nga ang trato sa kanya ni Jacob. Inay, ngayon nga lang kami dumating dito, wala pang isang araw. Isa pa wala siya rito. Nasa trabaho sa opisina, marami daw siyang aasikasuhin. Bumuntong hininga ang kanyang ina. Nag-aalala ito dahil hindi sanay na malayo siya at hindi inakala ng mga ito na mag-aasawa na siya. Wala siyang nobyo. Kung hindi pa kilala ng kanyang mga magulang si Lolo, marahil hindi ito papayag na makasal kaagad siya sa taong hindi pa nakikilatis ng mga ito. Nangako din naman si Jacob sa magulang niya na siya'y aalagaan. Nang maibaba ang linya, tsaka ipinagpatuloy ni Clarice ang ginagawa niya. Manang, dumating na ho ba si Jacob? Nang mainip sa kwarto, naisipang lumabas ni Clarice. Hindi siya sanay maging senyorita sa loob ng bahay, kaya gusto niyang tumulong sa kusina. Wala pa ma'am, kung nagugutom ho kayo, ipaghahain ko kayo ng makakain. Napaisip siya. Gabi na hindi pa nakauwi si Jacob. Hanggang ano bang oras ang trabaho nito? Manang, anong oras po madalas umuwi si Jacob? Ma'am, wala po sa oras. Madalas nga po madaling araw na. Mabuti po itawagan nyo na lamang. Nagbuntong hininga si Clarice. Para namang walang asawa itong si Jacob. Natural iba na ngayon. Kung dati magdamag ito sa trabaho, dapat baguhin iyon ng lalaki. Dahil kasal na ito ngayon, kahit na arranged marriage lang sila. Sige ho manang, tatawagan ko na lang si Jacob. Tumalikod na siya matapos magpaalam sa katulong. Habang si Jacob at Daniela magkasama sa gabing yun, hindi pwedeng ipaalam ni Jacob kay Daniela ang tungkol sa kasal nila ni Clarice dahil ito ang babaeng mahal niya. Kung hindi lang dahil sa kanyang abuelo, wala siyang planong magpakasal ng madalian rito. Sino yan? Tanong ni Daniela nang marinig ang pagtunog ng cellphone ni Jacob. Tiningnan ni Jacob ang screen ng kanyang cellphone at si Clarice ang nakita niyang tumatawag. Mabilis niyang kinansela iyon tsaka pinatay ng tuluyan ng kanyang cellphone upang hindi na muling makatawag ang babae at baka makahalata si Daniela. Hindi importanteng tawag. Agad niyang ibinulsa ang cellphone tsaka inakbayan ng nobya. Saan mo gustong mag-dinner? Malambing na tanong ni Jacob. Ngumiti si Daniela at nag-aya kaagad sa paborito nitong restaurant na madalas nilang kainang magkasintahan. Napasimangot na lang si Clarice pagkakitang kinansela ni Jacob ang kanyang tawag. Ilang oras pang lumipas, nakaramdam na siya ng gutom. Manang, kumain na tayo. Wala pa rin si Jacob. Nagugutom na ako. Nang tunguhin ng kusina, tawag niya sa katulong. Naku ma'am, ipinagbabawal ang pagsabay naming mga katulong sa mga amo. Sabayan mo na ako manang. Mag-isa lang naman akong kakain Halika na. Hinila niya ito palapit sa mesa. Tinulungan niya ring maghain ng ginang para sa kanilang dalawa. Manang, magsabi ka nga sa akin ng totoo. Si Jacob ba walang girlfriend? Tanong niya habang kumakain na sila nito. Sa loob ng maraming taon. At isa pa magandang lalaki naman ito kaya imposibleng wala itong girlfriend. Natigilan ng ginang at napatingin sa kanyang gawin na tila naiilang. Mama, ayoko magsalita. Baka masisante ako ni Sir Jacob. Kailangan ko ang trabahong ito dahil may pinag-aaral akong kolehiyo. Pasensya ka na pero mas maganda kung si Sir Jacob mismo ang kakausapin ninyo. Naiintindihan naman ito ni Clarice kaya hindi na siya nagtanong pang muli tungkol kay Jacob. Pasado 10:00 ng gabi nang marinig ni Clarice ang ugong ng sasakyan ni Jacob.
So ganito siya oras umuwi. Inis na bumangon si Clarice upang salubungin ng lalaki. Paglabas ng kwarto, saktong kapapasok lang din ito sa malaking pinto. Clarice? Hindi nito marahil nagustuhan nang siya ay sumalubong. Kung tutuusin, pwede naman talaga siyang kumain ng mag-isa. Maunang matulog o di kaya mamuhay na parang hindi sila magkakilala dito sa loob ng bahay. Pero hindi ito ang nais ni Clarice sa papel niya bilang asawa ni Jacob. Ang nais niya, bigyan siya nito ng importansya. Dapat ba wala kang pakialam sa akin, Jacob? Galit niyang tanong sa lalaki. Namulsa ito, humakbang palapit sa kanya. Ano bang ine-expect mo, Clarice? Na magsasama tayo na parang totoong mag-asawa? Yun ba ang nais mo? Ibinalik nito ang tanong sa kanya. Nasa pudar mo ko, Jacob. Estranghero ako sa lugar na to. Ano bang ginagawa ko rito kundi bilang asawa mo? Kung hindi mo tanggap na nandito ako, mas pipiliin ko na lang na bumalik sa probinsya. Inis ding saad ni Clarice na tinalikuran ng asawa. Sa sobrang galit ni Clarice, nakapagdesisyon siyang mag-iimpake at umuwi din kaagad sa kanila. Babalik siya sa trabaho kahit nakare-resign niya lamang dahil sa kasal na ito. Mabilis siyang sinundan ni Jacob sa loob ng kwarto at saka siya nito pinigilan. Clarice, sandali. I'm sorry, okay? Nag-a-adjust pa ako. Pareho nating hindi ginusto ang kasal. Nasanay ako sa buhay na ako lang mag-isa. Ginagawa ang lahat ng gusto ko. Kaya sana maintindihan mo. Pangako, babaguhin ko na. Uuwi na ako ng maaga. Babawi ako bukas. Halos maglumuhod si Jacob dahil sa oras na malaman ito ng kanyang abuelo, baka kung anong mangyari rito. Natigilan naman si Clarice. Iniisip niya rin ang nararamdaman ng abuelo kaya nakinig siya kay Jacob. Inis niyang tiningnan ng lalaki at pahablot na inagaw ang kamay niyang hawak nito. Okay, patatawarin kita alang-alang kay Lolo dahil mahal ko siya. Pero last na to. Dinuro pa niyang mukha ng lalaki bago ito pinagtulakan palabas dahil gusto niya nang matulog. Galit pa rin siya sa ginawa nitong pagpatay sa kanyang tawag. Kung hindi niya lang inaalala ang kondisyon ng abuelo, baka nagsumbong na siya sa trato ng apo nito sa kanya sa loob ng bahay nito. Ganoon man, inis pa rin siyang natulog na mag-isa sa kwarto. Pagising ni Jacob, may nakita siyang nakaredy na towel at damit na inahanda ng kanyang asawa sa gilid ng kama. Wala namang ibang gagawa noon kundi si Clarice dahil never niyang binigyan ng karapatan si Manang na pumasok sa kanyang kwarto. Naiiling siyang bumangon pagkakita nito. Hindi niya inaasahang gagampanan ni Clarice ang papel nito bilang asawa niya. Hindi man ito ang kanyang nais. Kapag sinita niya naman ng babae, tsak nasasama ang loob nito at baka mag-alsa balutan na naman. Kinuha niya ang cellphone at nagpadala ng mensahe sa nobya. Good morning, babe. I love you. Sabi niya sa chat message bago pinulot ang malinis na towel at naligo. Sa kusina, nadatnan niya si Clarice na naghahain ng pagkain. Good morning, Jacob. Nakangiti ang babae, halatang bagong ligo sa basa nitong buhok. Good morning. Bati niya sa babae. Saglit niya itong sinulyapan at ibinaling ang paningin sa nakahain na pagkain. Ikaw ang naghanda nito? Tanong niya na ang tinutukoy ay ang nakahain sa ibabaw ng mesa. Bakit? May inaasahan ka bang iba na gagawa nito? Sarkastikong tanong nito, pinag-cross ang dalawang kamay sa harapan. Clarice, hindi mo pwedeng gawin to. Hindi ka made dito. Bahagyang nagtaas ng boses si Jacob dahil hindi ito ang nais niyang gawin ng babae. Ang bantayan siya maghapon. At anong gusto mong gawin ko? Tumunga nga habang inaantay kang dumating ng madaling araw mula sa trabaho? Napamura ang lalaki habang kinakalma ang inis na nararamdaman niya. Hindi niya inaasahang palaban ng kababata. Di ba nurse ka? Naalala ko pa nga nung bata tayo. Kahit wala akong sakit, ginagamot mo ko. Dahil yun ang pangarap mo. Pagkatapos tatalikuran mo lang ng dahil kay Lolo. Ang sinasabi ko, hindi mo ko kailangang asikasuhin. Pwede mong gawin ang mga bagay na gusto mo, okay? Napilitang umupo si Jacob sa harap ng mesa upang kumain kahit na gustong si Daniela ang nais kasabay sa pagkain. Hindi naman kumibo si Clarice. Habang nag-aalmusal, tumunog ang kanyang cellphone at si Daniela ang tumatawag. Napatingin sa gawin niya si Clarice kaya kinansilan niya ang tawag ng babae pero tumawag na naman ito. Bakit hindi mo sagutin kung importante? Sa halip na sagutin ang tawag ni Daniela,
Tinapos niya ang pagkain at nagpaalam ng maayos kay Clarice. Dahil sa pagkakataong yun, tumatawag na muli si Daniela. Nagmamadali na siyang tinungo ang kotse upang doon sagutin ang tawag ng nobya. Ano bang problema mo, Jacob? At kinakansela mo ang tawag ko? Nakakainis ka. Galit naman si Daniela sa kabilang linya. First time niyang hindi sinagot ang tawag nito, kaya marahil nagtataka ang babae. Sa totoo lang naiipit siya sa sitwasyon. Hindi niya gustong magsinungaling sa babaeng mahal, pero ayaw niyang masaktan si Clarice at lalong ayaw niyang biguin ang abuelo. Hindi niya na alam ang gagawin niya. Nagdahilan na lamang siyang busy kaya hindi nasagot ang tawag nito, pero hindi naniniwala si Daniela sa kanya. Mas lalo itong nagalit sa pagsisinungaling niya. Nangako naman siyang babawi para lang lumamig ang ulo nito. Nangakong matutulog mamaya sa suit ng babae. Dahil dito, nawala ang galit ni Daniela. Pero ang tanong, paano naman siya magpapaliwanag kay Clarice? Siguro magpapalusot na lamang siya, yung hindi siya nito mahalata. Pagdating sa opisina, nadatnan niyang nag-aantay sa kanya ang kapatid na si Adrian. Wala din itong alam na ikinasal sila ni Clarice. Kilala nito ang babae, kaya kapag binanggit niya ito sa kapatid, matatandaan nito iyon. Good timing ang lalaki dahil may kailangan siya rito. Congrats! Tumawag sa akin si Lolo. At finally, natagpuan mo na rin ang babaeng mahal mo. Masayang bati sa kanya ni Adrian pagpasok niya pa lamang ng opisina. Akala niya hindi pa nito alam. Imbis na matuwa, problemado siyang tumingin sa lalaki. Bakit parang hindi ka masaya? Puna ni Adrian. Bro, hindi ko mahal si Clarice. Si Daniela ang mahal ko, pero inaalala ko si Lolo. Hindi ko alam kung papaano ko siya tatanggihan. At ngayon may kinakaharap akong malaking problema. Hindi ko kayang sabihin sa kanilang dalawang katotohanan. Napahilamos si Jacob matapos umupo sa swivel chair. Halatang problemado, pati si Adrian napaisip na rin. Well, it's so simple. You have to break up with Daniela, even if it goes against your will. But that is the right thing to do. Kailangan niyang malaman ang katotohanan upang walang masaktan sa inyo. Paliwanag ni Adrian. Umiling naman si Jacob. Madali lang para sa iyong sabihin yan dahil hindi ikaw ang nasa kaligayan ko. Si Daniela ang mahal ko't hindi si Clarice. Of course, naiintindihan ko. Pero may asawa ka na, Jacob. At least alam niya man lang na nagloloko ka. By the way, hindi na ako magtatagal. May aasikasuhin din ako. Tumayo na ito takmang tatalikod pero pinigilan ito ni Jacob. Bro, I need your help. Pwede bang humingi ng favor? Nakapag-promise na kasi ako kay Daniela na sa place niya na mamaya ako matutulog. So hindi ako makakauwi mamaya. Pwede mo ba akong pagtakpan kay Clarice? Gusto mo akong gamitin? Napatango si Jacob. Please bro, nahihirapan na ako. Maghahanap pa ako ng tamang pagkakataon upang sabihin kay Clarice ang totoo. Maging kay Daniela. Pero sa ngayon, do me a favor, okay? Hindi aprobado kay Adrian ang plano ni Jacob pero nauunawaan niya ang side nito. Natutuwa siyang kahit papaano, hindi ito sinuway ang kanilang abuelo. Tsak na ikasasama ng loob ng matanda. Baka kung ano pang mangyari sa kanilang abuelo. Kahit naman siguro siya kapag nasa ganoong sitwasyon. Kilala niya si Jacob, 2 taon na nitong karelasyon si Daniela at nagmamahalan ng dalawa. Bakit ba naman kasi hindi pa nito ipinakilala sa abuelo nilang nobya? Di sana, eto ngayon ang naikasal at hindi silang dalawa ni Clarice. At dahil hindi niya matanggihan ng kapatid, kinahapunan pagkagaling sa trabaho, patungo na siya sa bahay ni Jacob. Adrian, dismayado na sana si Clarice nang ibang kotse ang pumarada sa harapan nang makilala ang kapatid ni Jacob na si Adrian. Malayo pa ay nakangiti na ito. Palibhasa mas matanda lang si Adrian ng 2 taon kay Jacob kaya parang magkaedad lang ang magkapatid. Hi Clarice, kamusta ka? I surprised about you and Jacob. Congrats! Welcome to the family. Hindi inaasahan ni Clarice na bigla na lang siyang yakapin ni Adrian. Na totally yakap dahil hindi naman sila magkadikit. Yung tipong yakap na may respeto. Hindi niya lang talaga ine-expect ang mainit na pagtanggap sa kanya ni Adrian sa pamilya. Hindi niya rin inaasahan na pupuntahan siya nito mismo sa bahay para lang i-congratulate at i-welcome sa pamilyang De La Cruz. Napaka-gentleman naman kasi nito, pero nasaan si Jacob? Thank you Adrian,
Alam mo na palang tungkol sa kasal namin ni Jacob. Minadali ni Lolo kaya hindi ka man lang naimbitahan. Wika niyang alanganin. It's fine. Tumawag ako kay Lolo, kaya nalaman ko ang tungkol sa inyo. By the way, kung wala kang gagawin ngayon, pwede ba kitang imbitahan sa labas para mag-dinner? Isa yun sa bahagi ng hiniling na pabor ni Jacob sa kanya. Upang hindi mainip ang babae kakaintay kay Jacob habang nasa ibang kandungan ay aayain niya na lamang itong lumabas. Naku Adrian, hindi pwede. Baka kasi umuwi si Jacob. Natigilan si Clarice nang biglang tawagan ni Adrian si Jacob. Dinig niyang ipinagpaalam siya at ang damuho agad pumayag na ilabas siya ng kapatid nito. Dinig niya iyon dahil naka-loudspeaker. Nakadama na naman siya ng galit kay Jacob. Ano bang klaseng asawa to? Mukhang si Adrian pa ang kauna-unahang makakadate niya. Although si Jacob ang nais niyang makasama, wala siyang magagawa dahil busy daw ito at sa mga oras na yon may importanteng inaasikaso. Salamat na lang kay Adrian na sinadya siya nito sa bahay. Pag nagkataon, mamumuti na naman ang mata niya kakaantay kay Jacob. Nagbihis siya ng simpleng bestida, naglagay ng manipis na lipstick, tsaka lumabas ng kwarto at tinungo si Adrian na nag-aantay sa sala. Nadatnan niyang kausap ito si Manang. Nang marinig ang yabag palapit sa mga ito, tsaka napalingon ng dalawa. Tumango sa kanya si Manang at kilapad naman ang ngiti ni Adrian na inaya kaagad siya. Let's go. Manang, ikaw na munang bahala rito ah. Inalalaya naman siya ni Adrian na sumakay sa kotse. Napansin niya lang na mas gentleman si Adrian kaysa kay Jacob na naturing ang asawa niya, pero maghapong hindi siya tinawagan. Pasado 7:00 ng gabi, pumarada ang kotse ni Adrian sa isang mamahaling restaurant. Katulad kanina, inalalayan din ito pababa si Clarice. Maging pagpasok sa loob ng restaurant at pag-upo sa isang silya, nakaalalay sa kanya si Adrian. Salamat Adrian. Ngumiti ito at tumawag ng waiter matapos maupo. Hinayaan na lang niya itong mag-order para sa kanila. Siya naman, nagpaalam na magbanyo muna. Saktong pagtalikod ni Clarice, siya ring pagdating ng sweet na couple na si Jacob at Daniela. Nagtatawanan ng dalawa, magkahawak ng kamay. Pero natigilan si Jacob nang mahagip ng kanyang paningin ng kapatid na nakaupo sa loob ng restaurant. Naalala niyang nagpaalam si Adrian na ilalabas nito si Clarice, kaya natiyak niyang kasama nito ngayon ang kanyang asawa. Babe, biglang sumama ang tiyan ko. I need to use restroom. Siguro, lumipat na lang tayo ng restaurant. Halos silahin ni Jacob si Daniela nang mahagip ng kanyang paningin si Clarice sa kabilang bahagi ng restaurant na tila galing ng banyo. Mabuti na lang at sa gawi ito ni Adrian nakatingin kaya hindi siya napansin. Agad niya nang hinila si Daniela palabas ng restaurant na nagmamadali. Hindi nga nagawang magreklamo ni Daniela nang isakay ito sa loob ng kotse ni Jacob. Napapatingin na lamang sa nobyo na nagtataka sa ikinikilos nito. Adrian, pwedeng magtanong? Habang nagsisimulang kumain ay nagsalita si Clarice. Alam ni Adrian na tungkol yun kay Jacob kaya hindi siya handang sagutin yun. Kung tungkol kay Jacob, pangungunahan na kita Clarice. Wala akong gaanong alam sa kapatid ko. Once in a blue moon lang kaming magkita. Madalas sa cellphone kami nag-uusap, but it's about business. Umiiwas si Adrian na pag-usapan nila si Jacob. Itatanong ko lang sana kung may girlfriend si Jacob, wala ba siyang nababanggit sa'yo? Clarice, hindi dapat magmula sa akin ang tungkol sa kanya. You better ask your husband about matters. Kumain ka na lang, lalamig ang pagkain. Uuwi nga pala ako bukas sa asyenda. Baka gusto mong sumama sa akin kung namimiss mo na ang magulang mo. Sinadya na lamang ibahin ni Adrian ang topic nila ng babae, hoping na nakalimutan na nito ang itinanong kanina. Okay, itatanong ko kay Jacob kung pwede siyang sumama. Nagsimula na muling kumain si Clarice pero halatang walang gana. I'm sure hindi makakasama si Jacob. May inaasikaso siya ngayon. Gusto ko lang may kausap sa biyahe. So would you? Abot tenga ang ngiti ni Adrian. Halatang nag-iisip si Clarice bago nag-okay. Pero malungkot ang mga mata. Hindi kaya mahal na ni Clarice ang kapatid niya? What if malaman nitong hindi si Clarice ang mahal nito, kundi ang nobya? Pero binaliwala na lamang ni Adrian ang tungkol dito. Bagkus, nag-focus sa kasama niyang malungkot
ng dahil kay Jacob. Matapos nilang kumain, nag-ayang maglakad si Adrian sa gilid ng bay para matunawan daw silang dalawa. At habang ginagawa iyon, iniisip ni Clarice ang asawa. Walang tawag mula kay Jacob. Hindi ba ito nag-aalala sa kanya na hindi na nakauwi? Or baka nga nasa opisina pa rin ito magpahanggang ngayon? Bakit ba hindi mawala-wala si Jacob sa kanyang isipan? Lately pansin niyang wala siyang ibang nais makita paggising kundi ang asawa. Mahal niya na ba si Jacob? Paano kung oo? Ganoong nararamdaman niyang hindi siya nito mahal? 10:00 na ng gabi, naihatid ni Adrian si Clarice sa bahay. Pero pansin ni Clarice na wala pa rin ang kotse ni Jacob sa garahe. Ibig sabihin lang nun, hindi pa ito nakakauwi sa bahay. Nakadama siya ng lungkot. Magpahinga ka na. Just let me know if sasama ka sa San Andres tomorrow. Susunduin kita dito. Huwag mo nang hintayin si Jacob. Baka bukas pa ito umuwi. Madalas sa opisina ito nagpapalipas ng gabi. Sabi ni Adrian at kulang na lang, ihatid siya nito sa kanyang silid. Salamat Adrian, mag-iingat ka sa pag-uwi, matutulog na rin ako. Ramdam ni Adrian na walang sigla ang boses ni Clarice nang magpaalam. Batid niyang dahil iyon kay Jacob. Sinundan pa niya ito ng tingin bago tinungo ang kotse tsaka umalis na. Hawak ni Clarice ang kanyang cellphone at tinitingnan kung may mensahe man lang ba si Jacob para sa kanya. Subalit ni isa ay wala. Gusto niyang tawagan dahil nag-aalala siya. Pero iniisip ni Clarice na baka natutulog na ito. Alam niyang pagod ang lalaki. Akala pa naman niya matapos nilang magkausap kanina at kumprontahin ito, okay na silang dalawa. Nababawi ito at bibigyan na siya ng importansya. Bakit ba siya umaasa? Napabuntong hininga si Clarice, tsaka napilitang itabi ang cellphone at nagpa siyang matulog na lamang matapos linisin ang katawan niya. Habang si Jacob at Daniela sa mga sandaling yon magkasama sa isang silid, magkayakap at ipinadadama ang init ng kanilang pagmamahalan sa bawat isa. Jacob, kailan tayo magpapakasal? Tanong ni Daniela matapos ang bakbakan sa kanilang pagitan. Nanatiling magkayakap ang dalawa sa ilalim ng kumot. Natigilan si Jacob bago bumangon at nagbihis. Nagpa siya na itong umuwi sa halip na matulog sa bahay ng nobya. Total naman ay okay na ito't hindi na galit. Huwag kang mag-alala Daniela. Darating din tayo dyan, okay? Malambing ang boses ni Jacob. Naiinip na ako, Jacob. Hanggang ngayon hindi mo pa ako ipinakikilala sa abuelo mo. Tsaka ano pa bang hinihintay natin? Nasa legal age na tayo. Nilambing naman ito ni Jacob bago pa magtampong muli. Nang masigurong okay na si Daniela, tsaka pa siya nagpaalam na uuwi na. Mabuti at pumayag ang nobya dahil alam nitong maaga siya bukas sa opisina. Pagdating sa bahay, sinilip ni Jacob ang asawa sa kwarto. Buti naman natulog na ito. Kinuha niya ang cellphone at tinawagan si Adrian pagdating sa kanyang silid. This is the last time na pagtatakpan kita, Jacob. You better tell her the truth dahil mahal ka ni Clarice. Bungad sa kanya ni Adrian sa kabilang linya. Ano? Yes, so she needs to know the truth. Natigilan si Jacob na nag-iisip. Paano si Lolo? Ayoko siyang masaktan. Tsak na makikipaghiwalay si Clarice kapag nalaman niyang tungkol dito. Maiintindihan niya. Pwede namang hindi malaman ni Lolo ang tungkol sa inyo. Just in case gusto niyang makipaghiwalay. But at least hindi mo na siya niloko. Muling nag-isip si Jacob. Kaya nga ba niyang sabihin kay Clarice ang totoo? Isasama ko siya sa hasyenda bukas. Dadalawin ko si Lolo. And make sure pagbalik ni Clarice, sasabihin mo na sa kanya ang totoo. Panapos na sabi ni Adrian dahil nagpaalam na itong ibaba ang linya dahil patulog na rin ang kapatid. Nanatili siyang nag-iisip at hindi alam ang gagawin, ngunit kailangan niyang magdesisyon. Kinabukasan, bumawi si Jacob sa asawa. Inagahan niyang bumangon para naman pagising ni Clarice, nakapagluto na siya ng breakfast. Napangiti pa si Manang nang madatnan siya sa kusina. Sir, totoo ba itong himalang nagluto ka para kay Ma'am? May atraso kasi ako kay Clarice, Manang. Late na ako nakauwi kagabi kaya heto. Bumabawi ako sa kanya. Galit kaya siya sa akin? Naku sir, ang bait kaya ni Ma'am. Tsaka kaming mga babae, na-appreciate namin kapag bumabawi ang asawa. Sana magustuhan niya.
Ako pa ang nag-prepare ng pagkain na to para sa kanya. Ani Jacob na inayos pang pagkaka-arrange ng plato. Gising na noon si Clarice at patungo sa kusina, kaya narinig niya ang sinabi ng asawa. Napasilip pa siya sa dalawang nag-uusap upang pakinggan ng mga ito sa pag-aakalang may matutuklasan siyang rason kung bakit hindi ito nakauwi ng maaga kagabi. Ngunit ang pinag-uusapan pareho ng mga ito ay tungkol lang sa pagkain, kaya tumuloy na siya sa komedor. Good morning. Bati ni Jacob pagkakita kay Clarice na papasok sa komedor. Pinagmasdan ito ni Jacob. Walang imik ang babaeng nakatingin sa pagkaing nakahain. Nabanggit sa akin ni Adrian na sasama ka sa asyenda. Alam kong namimiss mo na si Lolo at ang mga magulang mo. Mag-iingat ka doon. Nang hindi umimik si Clarice, inalalayan na itong umupo ni Jacob. Hindi mo ba namimiss si Lolo? Of course, namimiss. Pero alam mo namang busy ako. Naiintindihan niyo ni Lolo. Tsaka palagi ko naman siyang tinatawagan para kamustahin. Okay na yun. Ang akala ni Clarice, pipigilan siya ng asawa. Pero ipinagtabuyan pa siya nitong sumama kay Adrian. Nabigo na muli siya. Gusto rin sana niyang mag-usisa tungkol kagabi dahil naramdaman niya kung anong oras itong umuwi. Pero alam niyang idadahilan nito ang trabaho. Pero sa loob ni Clarice, naramdaman niyang bukod sa trabaho, may iba itong pinagkakaabalahan. Wala lang sinasabi sa kanya si Adrian at Manang at siya na lang ang aalam noon. Tapos mag-almusal, nagready na si Clarice. Hindi nagtagal, dumating na rin si Adrian. Saglit nag-usap ang magkapatid bago siya binalingan ng asawa. Tinanguan, walang kibo na sumakay ng kotse. Masama ang loob niya na hindi kayang isantabi ang trabaho para sumama at makita ang abuelo. Pero magtataka pa ba siya? Ilang sandali pa, sumakay na rin si Adrian. Nginitian siya bago ito nagmaneho. Sa side mirror, nakita niyang sumakay na rin si Jacob sa kotse nito habang may kausap sa cellphone. Nakangiti at tila ba masayang masaya. Tuwang-tuwa si Don Alfon sa pagdating ng isa pang apo na si Adrian sa hasyenda. Lalo na nang makita si Clarice. Nagningning ang mga mata nito nang yakapin ni Adrian. I miss you, Lo. Masayang sabi ni Adrian at lumuhod pa upo sa wheelchair ng matanda. Pinagmasdan ito ni Don Alfon at masuyong hinaplos sa balikat bago siya binalingan na nakangiti. Lolo, lumapit siyang may ngiti sa labi at hinawakan sa kamay ang matanda habang tumatagal para bang lalo itong nanghihina. Bakit kayong dalawa lang? Wala si Jacob. Iginala pa ni Don Alfon ang paningin nito na akala nasa likuran lang nila pero nabigo itong makita ang isa pang apo. Nagkatingin na naman sina Adrian at Clarice. Lolo, hindi nakasama si Jacob. May inaasikaso lamang siya. Pasensya ka niya. Mabuti pa siguro pumasok na tayo. Pinasigla ni Adrian ang boses nito para hindi malungkot ang matanda. Itinulak ng lalaki ang wheelchair ng abuelo upang doon na sila magkwentuhan sa loob. Inaliw-aliw din ito ng binata upang makalimutan si Jacob. Iha, kamusta naman ang pagsasama ninyo bilang mag-asawa ni Jacob? Maayos ka ba niyang tratuhin? Sa loob ay tanong ni Don Alfon kay Clarice. Lolo, ang totoo po niyan. Hinawakan sa kamay ni Adrian ang babae upang pigilan sa sasabihin. Lo, ang ibig sabihin ni Clarice, maayos silang mag-asawa. Maasikaso si Jacob. Putol ni Adrian sa sasabihin sana ni Clarice. Alam ng babae na inaalala lamang ni Adrian ang kalagayan ng abuelo. Hindi na siya nagsalita pa tungkol kay Jacob. Bagkus ay nagpaalam siya sa abuelo na dadalawin ng mga magulang. Ito naman talaga ang rason kung bakit siya umuwi sa San Andres, bukod na gusto niyang kamustahin ng matanda. Pinayagan naman siya ni Don Alfon. Pagkatapos nilang mag-lunch pero hindi siya nito hinayaang mag-isa. Pinasamahan siya kay Adrian. Anak! Galak ang kanyang ina na sinalubong siya sa may gate pa lamang na agad niyakap. Inay, namiss ko po kayo. Habang yakap ay sabi niya rito. Namiss ka rin namin anak. Mabutit nakadalaw kayong mag-asawa. Jacob, kamusta ka na? Baling ng kanyang ina kay Adrian pero natigilan ng matitigan ang kanyang kasama. Inay, si Adrian po ang kasama ko. Pauwi na rin ho siya. Ipinagtabuyan niya na si Adrian palabas ng gate.
Ha, bakit naman ang kapatid nito ang kasama mo't hindi si Jacob? Anak, may problema ba kayong dalawa? Hindi natuloy ni Adrian ang gagawin sana nitong pagsampa ng kotse dahil nag-alala ito sa kanyang sasabihin. Agad siyang nilapitan at matagal siyang tiningnan na nakikiusap ang mga mata. Dahil alam ni Adrian na anumang sabihin niya sa mga magulang, makakarating kay Don Alfon. Katulad ng sinabi niya kay Don Alfon, na okay sila ni Jacob ay iyon din ang sinabi sa kanyang ina. Inanyayahan pa nitong kumain si Adrian sa bahay, pero tumanggi si Adrian dahil tapos na silang mag-lunch. Pero mas pinili nitong manatili sa kanila at makipagkwentuhan sa kanyang ama na kasalukuyang nasa gulayan nitong nasa likuran lang din naman ng bahay. Bago umuwi, naghapunan muna ang lalaki dahil dito niya balak matulog. Gabi, tahimik sa kwarto ni Clarice. Malalim ang iniisip na hawak ang cellphone. Hindi siya mapalagay. Mukhang nagkamali siyang nagpakasal kaagad kay Jacob. Maghapon wala man lang siyang natanggap na mensahe mula sa lalaki. Hindi niya malaman kung iniisip man lang ba siya nito. Napilitan na lamang siyang matulog. Kinabukasan, nagising siyang masama ang pakiramdam. Nang ayain siyang mag-almusal ng ina, naamoy pa lamang niya ang bawang, patakbo na siyang nagsususuka sa lababo. "Buntis ka, anak?" Nakakunot ang noon ng kanyang ina na hinahaplos ang likod niya. Napatingin siya sa mukha ng ina matapos maghilamos. "Kung ganoon, magkakaapo na kami," narinig niyang sabi ng kanyang ama. Samantalang natigilan naman si Clarice at naghihinalang baka nga nagdadalang tao siya. Dahil simula nang may mangyari sa kanila ni Jacob, hindi na siya dinatnan. "Buntis ka?" Dinig niyang tanong ni Adrian na nasa pinto ng kusina at nakatingin sa kanila. Halatang kadarating lamang, may plano kasi silang mamasyal sa hasyenda. Hindi siya nakakibo, ni walang nanula sa kanyang mga labi. Paano kung buntis siya, gayong hindi naman sila okay ni Jacob? Excited ang kanyang ina na pinagbihis siya upang dalhin sa hospital para masiguro kung buntis nga siya. Kasama pa nila si Adrian na pinag-drive sila. Nang masiguradong buntis nga siya, tuwang-tuwa ang kanyang ina. Samantalang siya, nagdadalawang isip kung sasabihin kay Jacob. Pero sa huli, tinawagan niya ang asawa upang ibalita ang pagdadalang tao. Yun nga lang ay walang sumasagot sa kanyang tawag. Maaaring busy na naman ang lalaki. Mas makabubuti kung hindi nito iyon alam. Total wala namang pakialam sa kanya si Jacob. Kinabukasan, nagpa-party si Don Alfon para i-celebrate ang nalalapit nitong pagkakaroon ng apo sa tuhod. Kung excited ang kanyang mga magulang sa parating na apo maging doon. Bakit ganoon? Parang dismayado siya. Tinawagan ni Don Alfon si Jacob para dumalo sa selebrasyon at ito na rin ang nagbalitang buntis siya. Pero sinabi lamang ng lalaki na ito ay busy. Kaya ang nangyari, si Adrian ang tumayong asawa niya sa harapan ng mga bisita. Dinig niyang pinag-uusapan siya ng mga bisita na nakakaalam sa tunay na relasyon nila ni Jacob. Dinig niyang napilitan lamang si Jacob na pakasalan siya sa kagustuhan ng abuelo. Pero halatang hindi siya mahal ng lalaki at iyon naman talaga ang nararamdaman niya. "Okay ka lang? Bakit nag-iisa ka dito sa dilim?" Boses ni Adrian mula sa kanyang likuran. Umalis siya sa party dahil hindi siya masaya sa mga naririnig niya. Ang hirap palang maging miyembro ng pamilyang De La Cruz, lalo na kung hindi ka naman talaga nabigyan ng importansya. Gusto kong makipaghiwalay kay Jacob pagbalik ko ng Maynila. Huwag kang mag-alala, hindi naman ito malalaman ni Lolo. Anya kay Adrian. Nalaman ni Jacob na buntis siya pero mas mahalaga pa rin ang kung anumang pinagkakaabalahan nito. Ano pang rason para manatiling kasal sila? Dahil ba to sa hindi ka mabigyan ng atensyon ni Jacob? Kung ano man ang pasya mo, Clarice, ikaw ang bahala. Naiintindihan naman kita. Kasalanan din naman ito ni Jacob. Pero ang tanong, pumayag kaya si Jacob? Wala siyang magagawa kung yun ang pasya ko. Tumangulang si Adrian. Ulitin mo nga ang sinabi mo, Clarice. Tanong ni Jacob nang sabihin niyang makikipaghiwalay na. Nadatnan niya ito sa loob ng bahay, saktong galing sila ni Adrian sa hasyenda. Nakauwi na ang kapatid nito, kaya malaya niyang nakausap si Jacob. Bingi ka ba o nagbibingi-bingihan?
kung ako lang ang masusunod, Clarice. Gusto ko ang plano mong hiwalay. Pero alam mong hindi natin pwedeng gawin dahil kay Lolo. Desisyon ko to, wala kang magagawa. Huwag kang mag-alala, hindi to malalaman ng lolo mo. Kahit ng magulang ko. Nandilat ang mata nito, pagkakitang interesado talaga siyang makipaghiwalay. Matagal siyang tiningnan ni Jacob na hindi kumibo. Nag-iisip marahil pero desidido na si Clarice. Ayaw niyang makulong sa isang relasyon na pareho nilang hindi gusto. Nararamdaman niyang siya lang ang tanging nagpapahalaga sa kasal at nasasaktan siya. Hindi mo ako pwedeng hiwalayan, Clarice, period. Magpahinga ka na. Pagod ka lang siguro. Tsaka siya nito tinalikuran. Manang, ipaghanda mo ng makakain si Clarice. May importante lang akong lalakarin. Sigaw nitong tinawag ang katulong bago tuloy-tuloy sa labas. Importanteng lalakarin? Napairap si Clarice sa tuwing nasa bahay siya para itong napapaso at agad na umaalis. Naiinis siya sa hindi nito pagpayag sa pakikipaghiwalay kaya kailangang makahanap siya ng mabigat na rason. Alam ni Clarice na hindi basta trabaho lang ang pinagkakaabalahan ni Jacob, maaaring ito ay may babae. Naalala niya ang sinabi sa kanya ni Adrian na dapat kay Jacob manggaling ang sagot sa tanong niya. Kung ganun ay pinagtatakpan lang nito ang kapatid. Kapag nalaman niyang niloloko siya ni Jacob, wala na itong rason para hindi ito pumayag sa pakikipaghiwalay. Anong importanteng sasabihin mo, Jacob? At dinala mo ko rito. Sa gabing yon, sinundo ni Jacob ang nobya sa bahay at dinala sa tahimik na lugar upang makapag-usap sila ng maayos. Buntis si Clarice, kaya kailangan niya ng wakasan kung anumang mayroon sa kanilang dalawa ni Daniela. May importante akong sasabihin sa'yo, Daniela. Dapat nga matagal ko na itong ipinagtapat sa'yo, pero nag-alala lang akong hindi mo maiintindihan. Napakunot naman ang noo ni Daniela. Isa sa mga rason kung bakit hindi kita maipakilala kay Lolo. Dahil may babae siyang gusto para sa akin. Daniela, ikaw ang mahal ko, pero kailangan kong sundin si Lolo nung time na yon. Wala akong magawa. Sana mapatawad mo ko kung bakit kailangan kitang hiwalayan ngayon. Alanganin si Jacob habang iyon ay sinasabi. Ayaw niyang masaktan si Daniela. Matagal na katahimikan ang namagitan sa kanilang dalawa bago nag-react ang babae. Makikipaghiwalay ka sa akin ng dahil lang sa lolo mo? Wala kang paninindigan, Jacob. Lagapak ang mukha ni Jacob sa malakas na sampal ni Daniela. Natigagal naman si Jacob at mahigpit na niyakap ang babae nang ito ay humagulgol. Jacob, alam mong mahal kita. Handa akong gawin para sa'yo. Handa akong magtiis. Daniela, I'm sorry. Pero kasal na ako at buntis na si Clarice. Kahit anong pilit nating gawin, hindi pwede. Kalimutan mo na ako. Handa na sana siyang talikuran si Daniela pero niyakap siya nito habang umiiyak at nagulat siya sa sunod nitong ginawa. Lumuhod ang babae sa kanyang harapan. Jacob, please, wag mo akong iiwan, please. Hindi ko kaya. Alam ni Jacob kung gaano siya kamahal ng nobya at ganoon din siya. Masakit para sa kanya na makipaghiwalay rito. Ilang sandali pa, yakap niya na ang babae. Sabi nito, pwede nilang itago ang kanilang relasyon sa abuelo. Pero dapat malaman ni Clarice ang tungkol sa kanya. Napagkasundoan nila ni Daniela na ipaunawa ang lahat kay Clarice na sila ay nagmamahalan. Na bago pa man ito dumating sa kanyang buhay, marami na silang plano ni Daniela. Sana nga maunawaan ni Clarice ang lahat, pero hindi naman niya pababayaan ang batang nasa sinapupunan nito. Kinabukasan, dahil sa paghihinalang ni Clarice sa asawa, maaga pa'y sinundan niya na ito. Nagkukunwaring taxi driver si Clarice sa araw na yon upang mahuli ang kanyang asawa. Kaninang umaga, nakita niyang hindi nagdala ng kotse ang asawa dahil ipapaayos daw yon. Kaya pumasok ang ideya na magkunwaring driver. Narentahan niyang taxi sa araw na yon. Marunong naman siyang mag-drive kaya naging madali para sa kanya ang gagawin. Dumiretso ang asawa sa opisina ng umagang yon pero nakita niya itong lumabas ng 10:00 ng umaga. May kausap pa sa cellphone kaya mas lalong naghinala si Clarice. Taxi! Mabilis niyang pinaharurot ang minamanehong taxi papunta kay Jacob. Hindi siya nito makikilala dahil sa suot niya. Nakatago ang kanyang mahabang buhok sa suot na sombrero at nagsuot din ng jacket. Nagpahatid ang lalaki sa isang lugar
At ganoon na lamang ang kabog ng kanyang dibdib pagkakita sa isang babae na sinundo nito sa loob ng bahay at muling sumakay sa taxi na kanyang minamaneho. Nanghina siya pagkakitang inaalalayan ng lalaki pasakay ang babaeng tinawag nitong babe at hindi niya inaasahang maghahalikan pa ang dalawa habang nagbabiyahe. Nakabig pa niya ang manibela kaya naghiwalay ang mga nguso ng dalawa. Pwede ba mag-iingat ka naman? Paano kung nasaktan si Daniela? Galit si Jacob nang siya'y balingan. Napatingin siya sa mga kamay nitong nasa bewang ng babae at ang isa'y nasa likod nito. Ngayon alam na niya kung bakit wala itong time para sa kanya dahil sa babaeng to. Itinabi niya ang taxi. Dito niya mismo kakausapin si Jacob at tatapusin ang kalokohan nito. Nagtaka naman ang dalawa nang itabi niya ang taxi. Wala na siyang pakialam kung saang impyerno patungo ang dalawa. Nangihina siyang bumaba ng taxi. Ano bang problema? Kanina ka pa. Inisiring bumaba ng taxi si Jacob. Naglabas pa ng pera ang lalaki. Ito ba ang kailangan mo? O heto ang bayad. Sa iba na lang kami sasakay. Wala kang kwentang driver. Inis nitong ibinato sa kanya ang ibinigay na pamasahe. Pero hindi pinansin ni Clarice ang perang yun. Bagkos ay tinanggal niya ang suot na sombrero kaya lumantad ang kanyang mahabang buhok. Nanlaki naman ang mga mata ni Jacob nang siya ay makilala. Clarice? Bulalas nang namutla na si Jacob matapos makilala ang asawa. Paanong ikaw ang driver? Eto pala ang rason kung bakit busy ka. Akala ko trabaho lang ang inaatupag mo. Yun pala may babae ka. Tiningnan ni Clarice ang babaeng nasa loob ng taxi. Ang lakas ng loob mong tanggihan ng pakikipaghiwalay ko sa'yo. Gigil niyang sabi kay Jacob habang kuyom ang kamao. Gustong gusto niya itong lagyan ng black eye sa pagkakataong yun pero nagtimpi pa din siya. Clarice, magpapaliwanag ako. Bigla ay hinawakan siya nito sa magkabilang balikat kaya hindi niya napigilan ng sarili. Nasapak niya ito. Anong nangyayari dito? At sino kang babae ka? Tanong ni Daniela na umibis ng taxi na galit sa kanya sa ginawa niyang pananapak kay Jacob. Ngayon ay hawak nito ang panga. Mas lalong umigting ang galit niya at idinamay niya ang babae. Nilapitan ito at binigyan ng mag-asawang sampal. Sino nga ba ako? Pwes, ako lang naman ang asawa ni Jacob na niloloko niyong pareho. Nanlilisik ang mga mata ni Clarice habang nakatingin kay Daniela. Napaatras ang babae. Sapo ang mukat nanginginig ito sa takot dahil sa malatigring asawa pala ni Jacob. Mabilis siyang hinawakan ni Jacob sa kamay at puwersahang inilayo kay Daniela. Clarice, walang kasalanan si Daniela. Biktima lang din siya sa desisyon ni Lolo. Siya ang mahal ko't hindi ikaw. Nahirapan lang akong aminin sa iyo ang totoo dahil nag-aalala ako kay Lolo. Ayoko siyang masaktan. Nagpapaliwanag na sabi ni Jacob sa kanya. Ayaw mong masaktan si Lolo pero wala kang pakialam sa nararamdaman ko. Tingin mo ba gusto ko ring maikasal sa manlolokong katulad mo? Sigaw ni Clarice na hindi na napigilan ng inis sa dalawa. Clarice, I'm sorry. Wala akong intensyon na lokohin at saktan ka. Kung ganon, wala na akong rason pa para manatili sa poder mo, Jacob. Maghiwalay na tayo. Galit niyang binawi ang brasong hawak nito at masamang sinulyapan ang babaeng nais protektahan si Jacob. Nakakaselos lang na may mahal ng ibang kababatang inakala niyang makakasama habang buhay. Kung sana sa simula pa lang sinabi sa kanya nito ang katotohanan, hindi na sila umabot ng ganito. Bakit tsaka pa niya nalaman ng lahat kung kailang mahal niya na ang lalaki? Galit niyang iniwan ang dalawa sa gilid ng kalsada at sumakay sa taxi. Tinungo ang may-ari nito upang ibalik iyon sa pinanggalingan. Jacob, ngayong alam na ng asawa mong tungkol sa atin, malaya na ba tayo? Bagaman nasaktan si Daniela sa ginawa ni Clarice kanina sa kanya, nauunawaan naman niya ito. Kahit naman sino may karapatang magalit, anong magagawa niya? Mahal niya si Jacob, nagmamahalan silang dalawa. Wala siyang pakailam kahit na ito ay nagdadalang tao. Dapat nga siyang magalit dahil mga agaw ito, pero mas pinili niyang unawain si Clarice. Daniela, hayaan mo na muna akong ayusin to. Please, uuwi ako't kakausapin si Clarice. Nangihingi ng pag-unawa si Jacob na tiningnan ng nobya. Tatalikod na sana si Jacob pero pinigilan ito ni Daniela. Jacob, biglang sumama ang pakiramdam ko. Pwede bang ihatid mo muna ako sa bahay? Bukas mo na lang kausapin si Clarice.
Hawak ni Daniela ang sentido. Nag-alala naman si Jacob sa nobya, kaya naman sinamahan na itong umuwi na muna ng bahay. Ayaw naman niyang pabayaan ang kasintahan, baka kung anong mangyari dito. Nagpara siya ng taxi at inihatid ang nobya pa uwi. Sinamahan din ito hanggang sa maging maayos ang pakiramdam. Ipinagluto at pinakain bago tuluyang nagpaalam. Sinabing tatawagan na lang at wag na muna silang magkikita hanggat hindi naayos ang lahat sa kanila ni Clarice. Napangiti si Daniela habang sinusundan ng tanawang nobyo. Naramdaman niya sa pag-aasikaso nitong mahal siya ni Jacob at wala itong nararamdamang kahit nakatiting para kay Clarice. Alam niyang hindi nito maaagaw sa kanya ang mahal niya. "Ma'am, saan kayo pupunta?" Gulat ang ginang pagkakita kay Clarice na dala ang bagahe palabas ng kwarto. "Uuwi po muna ako." Malumanay na sagot ni Clarice. Ang bigat ng kanyang loob, parang binibiyak ang kanyang puso. Pero alam niyang sa sariling ito ang dapat. "Pero ma'am, nakapag-usap na ba kayo ni Sir Jacob? Alam niya po bang aalis ka na?" "Hindi na kailangan. Ang kasal na to hindi namin parehong ginusto, kundi kay Lolo. Napagdesisyonan kong umalis na lang." "Naku, sayang. Bagay pa naman hukay ni Sir Jacob. Sa totoo lang, umaasa ako na maging maayos kayo, na maging totoo ang lahat sa inyo. Sana mamagpaalaman lang kayo kay Sir." "Tatawagan ko na lang siya, Manang. Salamat sa pagtanggap niyo sa akin. Aalis na po ako." Bago pa bumagsak ang luha ni Clarice, mabilis na siyang tumalikod. Naawa naman na tila nalulungkot ang ginang na sinundan pa ng tanaw si Clarice palabas ng gate. May panghihinayang siyang nararamdaman para sa dalawa. Mabait kasi itong babae. Pagkaalis ni Clarice, tsaka naman pumarada ang taxi na sinasakyan ni Jacob. Nagbayad siya at pumasok sa loob ng bahay. Nadatnan pa niya si Manang sa may pinto. Binati ito ni Jacob at tumangulang ang ginang. Walang nanulas na kahit na ano mula sa bibig nito at tumalikod upang magsimula ng magtrabaho. Sa kwarto ni Clarice dumiretso si Jacob. Nagdadalawang isip pa siyang kumatok. "Clarice, pwede ba tayong mag-usap?" Nakadalawang katok siya bago pinihit ang siradora. Bumungad sa kanya ang tahimik na silid at maayos ang kama. Malinis ang buong kwarto. Maayos ang pagkakalagay ng mga gamit. "Clarice?" Tawag niya sa asawa. Inisip na nasa banyo ito kaya nagpa siyang intayin na lamang. Umupo na muna siya sa gilid ng kama. Ilang sandali ang lumipas. Walang Clarice na lumabas galing sa banyo. Tumayo siya at binuksan yun upang mapakunot noo. Walang tao. Baka wala sa kwarto ang babae, kaya naisipan niyang lumabas at tunguhin ang kusina. Sa sala, nadatnan niya si Manang na naglilinis, kaya naisipan niya itong tanungin. "Manang, si Clarice." Tinignan siya nito ng malungkot. "Sir, hindi niyo na po siya naabutan. Halos kaaalis niya lang, dala ang kanyang mga gamit." Nanghina siya sa narinig, saglit na tigilan bago binalikan ng kwarto. Binuksan ang cabinet, tsaka niya napansin na wala ni isang gamit si Clarice sa loob. Hindi malaman ni Jacob kung anong mararamdaman niya. Matutuwa ba dahil malaya na sila ni Daniela or mag-aalala para sa kanyang asawa at anak? Walang imik si Jacob na pinagmamasdan ng bakanting damitan sa kwarto ni Clarice. Naiintindihan niyang nararamdaman ito. Halatang nasaktan niya ang babae. Tuloy ay nakukonsensya siya sa nangyari. Hindi nakatiis si Jacob na pinadalahan ng mensahe ang asawa na puro sorry ang laman. Ngunit walang tugon mula sa babae. Ilang sandali, tinawagan niya ito sa cellphone, subalit kinakansela lamang ni Clarice ang kanyang tawag. Ibig sabihin, ayaw siyang kausapin ng babae. Hindi niya alam kung saan ito pupunta. Nag-aalala siya rito. "Jacob, busy ako." Bungad ni Adrian. Ito lang ang kanyang tinawagan upang humingi ng tulong. Buntis ang asawa niya. Baka mapano ito. "Importante lang. Pwede ba tayong magkita? I call you back after a while. Nasa meeting ako." Kasunod niyang narinig ay ang busy tone sa kabilang linya. Inis siyang napamura bago tumayo at tinungo ang kanyang kwarto upang mag-shower. Uuwi siya ng asyenda ngayon din. Baka umuwi sa magulang nito si Clarice. Paalis na siya nang makatanggap ng tawag mula kay Daniela. "Uuwi ka ba mamayang gabi? Magpapahanda ko ng dinner natin." "Daniela, sorry ha. Umalis kasi si Clarice. Nag-aalala ako sa kanya, kaya susundan ko siya sa hasyenda." Natigilan si Daniela sa kabilang linya.
Iniisip na samantalahin ang pagkakataon upang malaman ng lolo nito ang katotohanan tungkol sa kanila ni Jacob. Okay babe, walang problema. Mabigat na sagot ni Daniela. Si Jacob naman, agad na inasikaso ang pag-aayos ng kanyang sasakyan upang may magamit pa uwi ng hasyenda. Samantala si Clarice ng mga oras na yun, nakapagpahinga na rin sa wakas matapos malinis ang kwartong pansamantalang titirhan. Kailangan niya ring mag-apply ng trabaho habang hindi pa nanganganak para mag-ipon siya ng pera. Ayaw niyang ipaalam sa kanyang mga magulang ang tungkol sa paghihiwalay nila ni Jacob dahil malalaman iyon ni Don. Ayaw niya namang may masamang mangyari ng dahil sa kanya ang matanda. Konsensya pa niya yun. Pagod na humiga siya sa maliit na papag. Mabuti at pinahiram siya ng may-ari ng bahay dahil nakita nitong solo siya at walang kahit na anong gamit. Sa araw ding yun, nag-apply siya ng trabaho. Gustuhin man niyang magtrabaho uli sa hospital, hindi pwede dahil buntis siya. Kaya sa isang pharmacy siya nag-apply ng trabaho. Mabuting at kaagad siyang natanggap. Hindi na rin siya dumaan sa maraming proseso dahil isa siyang lisensyadong nurse. Ganun ba? Dismayado naman si Jacob nang marating ang bahay ni na Clarice at mapag-alaman ng wala doon ang asawa. Bakit Jacob? Hindi ba umuwi si Clarice sa inyo? Kagagaling lamang nila ni Adrian dito. Usisa ng ina nito nang nagsinungaling na lamang siyang sinundan ng asawa sa pagbabaka sakaling maabutan ito. Nagdahilan siyang hindi pa nakakauwi ng bahay kaya hindi sila nagkita. Tsaka siya nagpaalam sa ina at ama ni Clarice. Inanyayahan pa siyang maghapunan dahil paggabi na iyon pero tumanggi siya. Sinabing uuwi na muna ng mansyon. Bagaman naguguluhan ng ina ni Clarice ay tumango na lamang. Sa mansyon, halos kadarating lamang ni Daniela. Nagtanong-tanong siya kung paano matutunto ng lugar na yun dahil first time niyang pumunta dito. Panigurado siyang masosurprise ang nobyo, lalo na ang lolo nito kapag sinabi niyang kasintahan siya ni Jacob kaya dapat lang na silang dalawa ang ikasal. Nag-doorbell na siya sa mataas na gate at nag-antay saglit bago bumukas ang pinto. Isang guard ang nagbukas sa kanya. Sino sila? Si Jacob ang sadya ko. Girlfriend niya to. Pagpapakilala ni Daniela na ikinatanga saglit ng guard. Bukod kasi nawala si Jacob sa bahay, ay alam ng guard na si Clarice ang asawa ni Jacob. Ma'am, baka po nagkakamali kayo. Wala po si Sir Jacob dito. Nasa Maynila siya ngayon. At isa pa ho, may asawa na siya. At si Ma'am Clarice po yun. Nakadama ng inis si Daniela. Imposibleng wala sa loob si Jacob. Si Lolo, gusto ko siyang makausap. Napakamot ng ulo ang guard. Wala itong choice, kundi papasukin na lang sana ang babae. Nang may kotseng pumarada sa kanilang harapan. At si Jacob iyon na nagulat pagkakita kay Daniela. Agad bumaba si Jacob at nilapitan ang babae. Sir, mabuti naman po't dumating na kayo. May naghahanap po sa inyo at sinabing girlfriend ninyo. Sa halip na sumagot sa guard si Jacob, hinila nito si Daniela papasok sa loob ng kanyang sasakyan. Daniela, anong ginagawa mo dito? Are you out of your mind? Nainis si Jacob na pahampas na isinara ang pinto ng kotse. Gusto ko makausap ang lolo mo. Kailangan niyang malaman na tayong dalawang nagmamahalan. Gusto mo bang atakihin ang lolo ko? May sakit siya ngayon. At kahit si Clarice hindi niya sasabihin na naghiwalay kami. Naiinis na bumuntong hininga si Daniela. Okay, fine. Mangako ka sa akin na hindi ka na magpapakita pa sa babaeng yun kahit kailan. Na wala ka nang pakialam sa kanya. I-divorce mo na siya ngayon din at ako ang pakasalan mo. Naunawaan ni Jacob ang nararamdaman ni Daniela. Kahit na siya man ay hirap din, pero sa kabila nito, nag-aalala siya kay Clarice. Sa halip na pumasok sa mansyon, nagpaalam na lang siya sa guard na ihahatid ang babae at wag nang babanggitin sa matanda na dumating siya. Nangako naman ng guard na hindi makakarating sa abuelo ni Jacob ang nangyari. Samantala si Adrian, kadarating lang sa bahay, 10:00 ng gabi galing sa trabaho. Nang maalalang tinawagan pala siya ni Jacob kanina at mukhang importante. Matapos mag-shower, tsaka niya tinawagan ng kapatid. Jacob, may nangyari ba? Pag-uusisa niya nang sagutin nito ang kabilang linya. Adrian, alam na ni Clarice ang tungkol sa amin ni Daniela at nakipaghiwalay na siya sa akin. Hindi niya sinasagot ang tawag ko. Wala siya sa hasyenda, sa magulang niya. I'm worried about her.
Please tawagan mo siya para sa akin. What? Gulat na gulat si Adrian na nag-aalala rin para kay Clarice, lalo na't buntis ito. Matapos ang usapan saglit ni na Jacob at Adrian sa cellphone, agad tinawagan ni Adrian si Clarice. Pero dahil tulog sa pagkakataong yun ng babae, hindi nito iyon nasagot. Nagpadala ng mensahe si Adrian na kunwari, wala itong alam na naglayas ang babae. Ayaw niyang makadagdag sa alalahanin nito. Kinabukasan, first day sa work ni Clarice, maaga siyang nag-prepare at nilabanan ng morning sickness dahil sa pagdadalang tao at nag-take na lang siya ng gamot sa hilo. Mas masyela na ngayon ang kanyang pangamoy. Pakiramdam niya palagi siyang naglalaway at masusuka. Gustuhin man niyang humilata na lang pero hindi pwede. Paalis na siya nang makita ang mensahe ni Adrian. Simula ngayon kahit si Adrian, hindi niya nakakausapin. Ayaw niya nang magkaroon ng kahit na anong ugnayan pa sa pamilya nito. Minsan ang pinagtakpan ni Adrian si Jacob. Natitiyak niyang sa muli, gagamitin lang ito ni Jacob para siya ay mahanap. Kapag okay na ang lahat, tsaka siya magpapakita sa mga magulang. Hindi niya kailangan ng pera mula sa mga De La Cruz. Kaya niyang buhayin mag-isang anak niya. Nagpalit siya ng number upang hindi na makontak nino man sa magkapatid. Pagpasok sa umaga, nagtsatsaga siya sa jeep dahil sayang naman kasi kung magta-taxi. Tinitiis niya ang init at siksikan. Isa na lang, lalarga na. Sigaw ng konduktor. Sa totoo lang siksikan na iyon sa loob. Kulang na nga lang, isampa niya ang isang hita sa katabi para lang magkasya. Pawis na siya. Mainit sa jeep. Boss, babayaran ko na lang po ang isang pasahero para makaalis na tayo. Kawawa naman tong katabi ko. Pawis na sa init. Agaw pansin ng lalaking kanyang katabi. Inabot nito sa konduktor ang 100 kaya kumiski sa hita niya ang binti nito. Bahagya siyang napatingin sa lalaki. Namumula ang pisngi nito at pawis na rin. Iniarko ng lalaki ang daliri nito at nag-peace sign. Umusod ng kaunti para lumuwag ang kanyang pwesto, tsaka pa siya nakaginhawa. Habang tumatakbo ang jeep, may pagkakataong nababangga niya ang braso nito sa tuwing hihinto ng wala sa ayos ang driver. Napansin niyang iniharang nito ang braso sa kanyang tagiliran dahil bakal iyon. Sabay din silang bumaba na ipinagtaka niya bago ito pumasok sa gusali sa katapat ng pharmacy na pinapasukan niya. Kinawayan siya nito na tila nagpapaalam. Hindi niya ito kilala pero ang bawat kilos ng lalaki nagbibigay meaning sa kanya. Nagkibit balikat na lamang siya at pumasok. Si Jacob ay nasa opisina ng umagang iyon. Nakatulala at iniisip si Clarice. Gusto niya sana yung maayos na pakikipaghiwalay. Yung alam niya kung nasaan ito, kung okay lang ito para hindi siya nakukonsensya at nag-aalala sa asawa. Dagdagan pang kahit si Adrian, hindi nito makontak si Clarice. Marahil ay galit ito sa kanya. Payo ng kapatid, ipaalam na lang sa abuelo ang nangyari sa kanila ni Clarice at makipag-ayos sa pamilya. Pero ang nais niya ay dalawa silang haharap sa kanyang abuelo at sasabihin na hindi nag-work out ang relasyon nilang dalawa. Kaya kailangan niyang mahanap ang babae sa lalong madaling panahon habang hindi pa nalalaman ng kanyang abuelo ang nangyari sa kanila ni Clarice. Adrian, nasan ka? Mensahe ni Jacob sa kapatid at tinangkang tumawag pero kinansila ng kapatid ang tawag. Jacob, may flight ako ngayong umaga patungong Cebu for business trip. Kung may sasabihin ka, kindly message me, okay? Ani Adrian sa ipinadalang voice message. Walang nagawa si Jacob. Bakit ba kung kailang kailangan niyang kapatid, tsaka naman ito abalang-abala? Mainit ang ulo niya na manganinganing ibalibag ang kanyang cellphone sa sobrang inis ng tumunog yun. Si Daniela ang tumatawag, tsaka pa siya kumalma. Babe, may surprise ako sa'yo. Anong surprise? Mamayang gabi ko sasabihin sa'yo. Dito ka magpapalipas ng gabi, okay? Masayang masaya si Daniela habang tinitingnan ang pregnancy test. 2 kasing guhit ang nakalagay doon. Ibig sabihin, buntis na siya. Kaya naman wala nang rason pa para iwan siya ni Jacob. At ngayon, tuluyan na nitong hihiwalayan si Clarice. At totoong na-surprise si Jacob nang malamang buntis nga ang mahal niya. Sa tuwa, pinugpog ito ng halik at mahigpit na niyakap. Ang gusto niya ngayon ay sa bahay na ito tumira para maalagaan niya ng maayos habang nagdadalang tao.
Nagulat si Manang nang makita ang babaeng kasama ni Jacob sa hapong yun at may dalang mga gamit. Manang, dito natitira si Daniela. Buntis siya at magkakaanak na kami. Masayang sabi ni Jacob. Ito ang babaeng mahal ni Jacob, kaya nito hinayaang umalis si Clarice. Nasaktan si Manang para sa asawa ni Jacob, pero walang nagawa. Tumango ito't binuhat ang mga gamit ni Daniela. Saan ko po dadalhin ang mga gamit niya? Tanong ni Manang kay Jacob. Sa kwarto ko. Tsaka Manang, bumili ka ng maraming prutas para kay Daniela. Tumango naman ang katulong. Masayang binalingan ni Daniela si Jacob at yumakap sa lalaki. Jacob, salamat. Paano kung malaman ito ng lolo mo? Hinaplos ni Jacob ang magkabilang pisngi ni Daniela. Ayaw niya itong mag-alala sa kahit na ano. Baka makaapekto sa anak nila. Huwag mo nang isipin si lolo, okay? Halika na sa kwarto para makapagpahinga ka na. Napatili pa si Daniela sa gulat nang buhatin si Jacob. Nagtatawanan pa ang dalawa hanggang sa marating nila ang kwarto. Maraming buwan ang lumipas at ngayon halata na ang tiyan ni Clarice dahil 7 buwan na iyon pero nagtatrabaho pa rin ang babae sa pharmacy. Ang plano niya umuwi sa kanila kapag kabuwanan at doon ang mga anak. Ipaalam na lang ni Clarice sa mga magulang ang nangyari sa kanila ni Jacob at makikiusap na ilihim na lamang sa doon para walang masamang mangyari dito. Hay, paglabas ni Clarice sa pharmacy, bumungad sa kanya si Adrian sa kanyang harapan na kanyang ikinagulat. So, totoo palang sinabi sa akin ni Carlo na nandito ka. Si Carlo? Napaisip siya sa lalaking naging kaibigan na minsang nakasabay sa jeep. Magkakilala kayo? Yes, inutusan ko siya para hanapin ka. Anong ginagawa mo, Clarice? Pinahihirapan mo ang sarili mo. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha nito. Sa halip na sumagot, iniwan niya ang lalaki pero hinabol siya nito at pinigilan sa kamay. Ayaw kitang makausap. Bitiwan mo nga ako. Naiinis na binawi ni Clarice ang kamay niya mula sa lalaki. Galit siya kay Jacob kaya galit na rin siya kay Adrian. Sumama ka sa akin. Dadalhin kita kay Lolo. Kailangan niyang malaman ng totoo para maanal kayo. Nagkamali si Lolo ng lalaking pinili para sa'yo. Ako ang tatayong ama ng bata. Daig pa ni Clarice ang sinampal sa magkabilang pisngi sa sinabi nito. Pagak siyang natawa. Anong akala mo sa akin, Adrian? Buntis si Daniela. Magkakaanak na sila ni Jacob. And you know what? Nakatira na siya sa bahay ng kapatid ko. Clarice, open your eyes. Simulat sa pool, si Daniela ang mahal ni Jacob. Kaya kailangan niyang panagutan si Daniela. Mas masakit ang kanyang natuklasan at upang mapaniwala, dinala siya ni Adrian sa bahay ng kapatid at doon nakita nga niyang magkasama na ang mga ito at masaya ang dalawa. Ano pang inaasahan niya? Ewan ba niya kung bakit nagpakasal pa siya sa kanyang kababata? Naniniwala ka na ba? Pukaw ni Adrian. Napasulyap siya dito bago tumango. Pinaandar nito ang sasakyan. Kukunin mo ngayon ang mga gamit mo at iuwi kita sa hasyenda. Doon ka hanggang sa makapanganak. Ako ang bahala sa iyo, Clarice. Pagtiwala ka sa akin. Hinawakan nito ang kanyang palad at bahagya iyong pinisil. Tama bang malaman na ni Lolo ang lahat? Tanong niya kay Adrian. Nasabi ko na sa kanya, pero kailangan niyang marinig mula sa iyo. Adrian, bigyan mo ko ng isang araw para magpaalam sa trabaho at sa apartment. No, magpaalam ka na ngayon sa tinitirahan mo at sasama ka sa akin sa bahay ko. Bukas tsaka tayo uwi ng hasyenda. Pagkatapos mo mapaalam sa trabaho, naiintindihan mo? Si Adrian ang nasunod sa pagkakataong yun. Naaawa ito marahil sa kanyang kalagayan. Kinuha niya ang kanyang mga gamit at nagpaalam sa kahera. Sa bahay ni Adrian sila tumuloy. Maliban kay Adrian, wala itong ibang kasama sa bahay. Walang maid, walang driver, tanging ito lamang mag-isa. Napakaayos sa loob, naka-organize lahat ng gamit. Kwento ni Adrian, may stay out itong maid at 2 beses lang sa isang linggo naglilinis. Tsaka na ako kukuha ng maid kapag dito ka na mag-i-stay. Hindi nagbibiro ang tono ni Adrian. Paano mo naman nasabi na dito ako titira? We'll see. Kibit balikat lang nito. Nagluto si Adrian ng dinner nila at maaga siyang pinagpahinga. Kinabukasan nga after niyang mag-resign sa trabaho, tumuloy sila sa hasyenda at hindi niya inaasahan na madadatnan si Jacob at Daniela sa loob mismo ng mansyon.
Naroon si Lolo, nakampanting nakaupo sa sofa. Sa katapat ay sina Jacob at ang babae nitong kasama. Lolo, Masayang sabi ni Adrian at nag-bless sa abuelo. Ganoon din siya. Mula sa pintuan hanggang sa marating nila ang sala. Nakaalalay sa kanya si Adrian at hindi inaalis ni Jacob ang tingin nito sa kanilang dalawa. Napasulyap siya sa malaking tiyan ni Daniela. Tanggap niya ang lahat dahil sa kabila ng nangyari sa kanila ni Jacob, hindi naman siya naging kawawa. Adrian, iho, thank you for taking care of Clarice. This is for you. Nakangiti si Lolo na may inabot kay Adrian. Mukhang wala nang dapat pang pag-usapan. Alam ni Lolo ang lahat. Wala nang maitatago pa dahil malaki na ang tiyan ni Daniela. Lolo, salamat. Sabi lang ni Adrian nang makita ang last will and testament na nagsasaad na kay Adrian ipamamana ang buong hasyenda at ang mansyon. And this is for you, Clarice. Alanganing inabot ng babae ang ibinigay ni Lolo. Kabado siya iyong binasa. Nakasaad doon na ipinamamana ng abuelo nito sa kanyang anak ang 30% share ng company na dapat sana ay kay Jacob. At ang pera nitong nasa bangko na naglalaman ng milyon ay nakatalaga na sa kanyang anak. Hindi pa man ito nakakalabas. Maluha-luha siyang napatingin dito. Sunod nitong inabot kay Jacob ang kanilang annulment paper. Pirmahan mo ang divorce paper na yan at malaya na kayong makakaalis ng babae mo. Walang nakuha na kahit anong pamana mula sa abuelo nito si Jacob. Lolo, paano nyo nagawa sa akin to? Apo nyo rin ako. Nagtatampo si Jacob. Hindi na kita apo simula nang lokohin mo ko. Hinayaan mo maghirap si Clarice. Wala kang kwentang apo. Pagdusahan mo ang pagsuway sa akin. Mahinahon ang boses ni Don Alfon. Bakit hindi nyo kumaunawaang si Daniela ang mahal ko? Hindi nyo pwedeng pilitin ang puso ko kung sino ang pipiliin. Napaka-unfair nyo, Lolo. Hindi mo na mababago pa ang katotohanan. Niloko mo si Clarice. Hindi mo ba nakikita? Dinadala niya ang anak nyo. Kahit na hindi mo siya minahal, sana maayos mo siyang tinrato. Nagkamali akong sayo ipinakasal si Clarice. Makakaalis na kayong dalawa. Itinuro ni Lolo ang pinto para kina Daniela at Jacob. Lolo, apo nyo rin ang dinadala ni Daniela. Maging fair din kayo sa kanya. Nasasaktang sabi ni Jacob bago binalingan si Clarice. Clarice, pwede ba tayong mag-usap? Gusto ko lang humingi ng tawad sa'yo. Sinulyapan ito ni Clarice. Jacob, hindi kita mapapatawad pa sa ngayon. Dahil sa totoo lang, ayaw na kitang makita. I'm sorry. Matigas ang boses ni Clarice. Umalis na kayong dalawa at huwag nang babalik pa dito. Inis na sabi ng abuelo. Nasasaktang tumayo si Jacob. Napatingin sa annulment paper na pinirmahan niya na. Malaya na sila ni Daniela na magpakasal. Inalalayan na ni Jacob si Daniela palabas ng mansyon. Nagtitimpi sa galit ang matanda hanggang napabuntong hininga ito hanggang sa naging kalmado. Sinulyapan ito pareho sina Adrian at Clarice. Adrian, may papangako mo ba sa akin na haalagaan mo ng maayos si Clarice? Tumango si Adrian. Kinuha nito ang kamay nilang dalawa at pinagsalikop. Adrian, inihahabilin ko sa iyo si Clarice. Ikaw na ang bahala sa kanya. Salamat dahil nandyan ka. Naramdaman ni Clarice na mahigpit na hinawakan ni Adrian ang mga kamay niya. Patunay na pagtanggap sa kanya ng lalaki. Tahimik ang magkasintahan habang nasa biyahe pa uwi ng Manila. Malungkot si Jacob sa naging resulta ng pag-uusap nilang maglolo kanina. Hindi dahil wala siyang nakuhang mana, kundi dahil galit ito sa kanya, maging kay Clarice. Inaamin niyang kasalanan niya ang lahat dahil hinayaan niya itong mangyari. Pero masaya siya para kay Clarice at sa nakuha nitong mana para sa kanilang anak. Dahil masisiguro niyang magiging maayos ang babae sa kabila ng hindi magandang nangyari sa kanilang pagitan. Jacob, paano na tayo ngayon? Tanong ni Daniela. Nasa kwarto sila at nagpapahinga. Di ako nag-aalala dahil nasa sa akin pa rin ang kumpanya. Tsaka may sarili akong pera para sa anak natin. Masigit ako magsisikap ngayon, Daniela. Basta nasa tabi lang kita. Kayo ng anak ko. Balang araw, matatanggap din tayo ni Lolo. Masuyong niyakap ni Daniela ang nobyo. Masaya siya ngayon dahil malaya na silang magpapakasal nito. Dahil hiwalay na sina Clarice at Jacob. Samantala, humingi ng tawad si Don Alfon sa magulang ni Clarice dahil sa nangyari.
Nangako naman itong magiging maayos ang babae, maging ang apo nito na nasa sinapupunan pa ni Clarice. Hindi naman ginusto ng mga magulang ang nangyari. Masaya pa rin ito na nakalaya ng kanilang anak kay Jacob at mas mapapabuti ito kay Adrian. Ano man ang desisyon ng kanilang anak at kung sino man ang nais nitong makasama habang buhay, wala silang balak hadlangan yun. Kagustuhan ni Don Alfon na manatili si Clarice sa mansyon habang nagdadalang tao. Ang nais naman ni Clarice ay sa tabi ng kanyang mga magulang at walang nagawa ang Don tungkol dito. Adrian, bakit ka nandito? Nagtatakang tanong ni Clarice ng isang hapon, dumating ang lalaki. May dala itong isang basket ng prutas at groceries. Isang buwan na rin ang lumipas, simula nang magkaharap-harap sila ni na Jacob at Lolo at nasa 8 buwan na ang kanyang tiyan. Mas lumaki, mas bumigat at hirap na siyang kumilos. Naaliw naman niya ang sarili sa garden, nagtatanim siya ng mga halaman. Clarice, sinabi ko naman sa'yo diba na willing akong maging ama ng mga dinadala mo. Clarice, sinabi ko naman sa'yo diba na willing akong maging ama ng dinadala mo. Gusto ko sanang alagaan ka habang nagdadalang tao. Adrian, okay naman ako na nasa tabi ng magulang ko. Salamat sa pag-aalala mo pero kapag nakikita kita, naaalala ko lang ang pambabaliwala sa akin ni Jacob at ng anak namin. Sisikapin kong makalimutan mo siya. Tanggapin mo lang ako, Clarice. Umiling ang babae. Pagkatapos niyang maanal kay Jacob, takot na siyang magpakasal uli, lalo na kung sa isang De La Cruz pa rin. Nirespeto naman ni Adrian ang kanyang pasya. Simula nun, hindi niya na narinig pa mula kay Adrian ang tungkol sa inaalok nitong kasal para sa kanya. Mas naging madalas ito sa kanila hanggang sa nailuwal niya ang kauna-unahang anak. Ito pa ngang nagpangalan sa bata. Pinangalanan nitong Amber. At kaya nais nitong pakasalan siya bago sana mailuwal ang bata para sana dalhin ni Amber ang apelyidong De La Cruz. Pero sa totoo lang, bago pa man niya iluwal ang bata, tumayo na talaga itong ama ng anak niya. Nang ma-discharge, kasama nito si Lolo na nagpunta sa bahay. Emosyonal lang matanda at tuwang-tuwa sa nakitang apo sa tuhod. Hindi ito pumayag na hindi siya madala sa mansyon sa araw ding yun. Tanging kaligayahan nga nito ang apo sa tuhod. Nakiusap naman sa kanya ang ina na pumayag na sumama. Total naman, pwede naman siyang dalawin ng kanyang mga magulang sa mansyon araw-araw. Kaya abot tenga ang ngiti ng Don pag uwi karga ang kanyang apo. Wala pang 1 buwan ay binyag na ng anak niya. Dama niya ang pagmamahal ni Don Alfon sa apo. Punong-puno ng regalo ang kwarto ni Amber mula sa lolo. Samantala sa Maynila, nagsilang din ng sanggol si Daniela. Sayang masaya ang mag-asawa sa kauna-unahang anak na pinangalanan nilang Jade. Kasal na rin sa West sina Daniela at Jacob sa pagkakataong yun. Minsan, iniisip din ni Jacob ang kanyang anak kay Clarice. Alam niyang balang araw makikita niya ito. Magkakaharap sila ni Clarice at tumaasang mapapatawad nito hindi man sa ngayon, kundi sa paglipas ng panahon. Ang gwapo ng anak natin, Jacob. Kamukhang kamukha mo. Ani Daniela habang pinagmamasdan ang kanilang anak sa crib. Thank you at binigyan mo ko ng anak na kasing gwapo ni Jade. Nakangiting saad ni Jacob sa asawa at hinagkan sa pisngi si Daniela. You're welcome. Sagot naman ni Daniela tsaka ngumiti. Gusto kong bumalik sa asyenda para kamustahin si Lolo at upang humingi muli ng tawad sa kanya, maging kay Clarice. Jacob, hayaan mo na. Masasaktan ka lang. Sa tingin ko kahit kailan, hindi nila tayo mapapatawad. Hayaan mo nang maging masaya ang lolo mo, kasama ang paborito niyang apo na si Adrian. Bahagyang may tampo ang boses ni Daniela. Hindi ganoon si Lolo. Mahal niya rin ako. Nagkataon lang na sinuway ko siya. Baka si Clarice ang sadya mo. Gusto mo lang siyang makita. May selos ang boses ni Daniela. Pailing na lang si Jacob. Ngayon pa ba ito magsiselos? Ngayong pinaubayan niya na sa kapatid ang kanyang dating asawa? Matapos ang 1 taon, tsaka pa umuwi sina Daniela at Jacob kasama ang kanilang anak. Ang nais lang talaga ni Jacob, mapatawad siya ng abuelo. Ganoon din ni Clarice. Walang kamalay-malay ang dalawa na sa pagkakataong yun ay araw ng kasal ni na Clarice at Adrian. Hindi man inaasahan sa paglipas ng taon sa kabaitang ipinakikita ni Adrian kay Clarice, nahulog na rin ang loob nito sa binata. Si Adrian maalaga, caring at totoong mahal siya
Kaya para kay Clarice, deserve ni Adrian ang pagmamahal niya. Hindi ni Jacob na ni minsan. Hindi siya nito minahal. Kay Adrian niya naranasan ng ligawan, i-date, bigyan ng importansya at pagmamahal na hindi niya naramdaman kay Jacob. Kaya wala siyang pinagsisihan na nagpakasal sa lalaki. Ngayon niya lang naramdaman ang sayang hindi niya naramdaman noon. Salamat kay Adrian na nagtiyaga sa kanya. Tama ito. Si Adrian ang nagturo sa kanya upang makalimutan niya ang kababata. I love you, Clarice. Bibigay ko ang lahat sa'yo. Mahal na mahal kita. Katagang narinig niya mula kay Adrian. Mahal din kita, Adrian. Salamat dahil nandyan ka para sa amin ng anak ko. Tugon niya sa madamdaming tinig. Hinapit siya ni Adrian at masuyong hinagkan sa labi. Ang tagpong yon, nadatnan ni na Daniela at Jacob. Tapos na ang kasal, pero nasa gitna ng malawak na garden ng mag-asawa. Sinasayaw ang paborito nilang tugtog habang nangangako sa isa't isa ng wagas na pagmamahalan. Sa nasaksihang tagpo ni Jacob, nasiyahan siya para kay Clarice. Masaya siya para sa dalawa, lalo na sa dating asawa na natagpuan kay Adrian ng tunay na kasiyahan na hindi niya kayang maibigay dahil iisa lang ang nasa puso niya. At para lang iyon kay Daniela, ang una at huling mamahalin niya. Nang makita ng Don sina Daniela at Jacob, inutos ito sa maid na papasukin, lalo at kasama ang apo sa tuhod. Sa huli ay lumambot na rin ang puso ni Don para kay Jacob. Aminado ang matanda na may kasalanan din siya sa nangyari. Hindi niya dapat pinangunahan ang desisyon ng apo para sa sarili. Naging biktima si Jacob at Clarice. Salamat na lang dahil natupad pa rin ang kagustuhan ng maging bahagi ng kanyang pamilya si Clarice. Hindi man kay Jacob, at least ay kay Adrian. Ang mahalaga, tanggap ni Adrian at itinuring na anak si Amber. Lo, patawad. Sa harap ng abuelo, lumuhod si Jacob na humihingi ng tawad. Nakatango ang lalaki na nakahawak sa kamay ang abuelo. Puno ng sensiridad ang reaksyon sa maluhaluhang mga mata. Pinagsisisihan ko ng pambabaliwala kay Clarice noon. Sana mapatawad niyo ako. Dagdag pa ni Jacob. Tinapik ng Don sa balikat ang apo. Bago tiningnan si Daniela, nabuhat ang isang batang lalaki. Nag-iedad iyon ng 1 taon. Inosente ang mga matang nakatingin sa abuelo na ngayon ay hindi nagalit. Pinatatawad na kita dahil masaya na si Clarice ngayong kasama si Adrian. Kaya Jacob, apo, patawarin mo din sana ako. Paghingi ng tawad ni Don Alfon sa kanyang apong si Jacob. Walang imik na tumayo si Jacob at niyakap ang kanyang abuelo na nakaupo sa wheelchair. Halos mag-iyakan ng dalawa. Nang maghiwalay, pinalapit nito si Daniela. Mahal mo ba talaga ang apo ko, Daniela? Nagdududang tanong ng Don. Opo, Lolo. Kung ganon, ibibigay ko sa inyo ang basbas ko. Magsama kayo ng masaya. Hiningi pa nga ng Don na makarga ang apo at ibinigay naman iyon ni Daniela sa matanda bago sila masayang nagyakap mag-asawa. Habang ang bagong kasal ay nasa isang silid na at wala na silang pakailam sa naiwang bisita. Wala ring kaalam-alam ang dalawa na sa kabilang kwarto ang abuelo kausap sina Jacob. Iisa ang mahalaga sa kanila ngayon, ang maramdaman sa isa't isang pagmamahalan. Kinabukasan, tanghali nang nagising si Clarice. Wala na si Adrian sa kanyang tabi at naririnig niyang sa labas ang tawanan. Bumangon siya at nagtungo sa banyo at nagayos ng sarili bago lumabas. Sa garden ay nadatnan niyang karga ni Adrian si Amber at si Jacob karga ang batang lalaki. Maaaring anak ito kay Daniela dahil nandoon ito katabi ni Jacob. Si Lolo naman, masayang kausap ang lahat. Kinapa niya sa sarili kung may nararamdaman ba siyang galit or kahit sama ng loob para kay Jacob. Pero wala nang kahit na ano. Siguro dahil masaya na talaga siya kay Adrian at wala siyang pinagsisisihan. Kung noon galit siya kay Jacob, ngayon ay nauunawaan niya na ito. Sadyang hindi matuturuan ng puso kung sino ang mamahalin mo at hindi siya yon. Clarice, bulalas ni Jacob nang malingunan siya. May ngiti sa labi na medyo alanganin. Nakangiti siyang lumapit sa asawa at anak. Hinagkan si Amber bago balingan si Lolo upang mag-bless. Clarice, pwede ba tayong mag-usap? Tanong sa kanya ni Jacob. Sige, pero gusto ko sa harapan ni na Lolo at Adrian, pati na rin sa asawa mo. Tama, gusto ko marinig ang sasabihin mo sa asawa ko.
Inakbayan siya ni Adrian. Pinatawad ko na si Jacob. Sana Clarice, mapatawad mo na rin ang isa ko pang apo alang-alang sa akin at sa mga pagkakamali ko sa inyong dalawa. Si Lolo nang humingi ng tawad para kay Jacob. Inamin nito ang nagawang pagkakamali sa kanilang dalawa noon ni Jacob. Kaya sino ba siya upang hindi magpatawad? Sa araw na yon, nawakasan na ang kanilang samaan ng loob. Nagkabati-bati na. Maging sila ni Daniela ay nagkakausap na din. Mabait ito, sadyang minahal si Jacob. Hindi niya masisisi ang babae at may rason si Jacob kung bakit nito mas pinili si Daniela at masaya na rin siya para sa dalawa. 3 taon ang lumipas at nagsilang na muli siya ng baby boy, ang kauna-unahang anak nila ni Adrian, habang ang isang anak niyang panganay kasalukuyang nag-aaral. Wala na ang abuelo na nagbuklod sa kanila ni Adrian pero nanatili sa puso nila ang matanda. Bago ito lumisan sa mundong ibabaw, inayos na muna nito lahat. Napakabuti nito, kaya naman hindi nila makakalimutan ng matanda. Madalas silang umuwi ng asyenda kasama sina Jacob at Daniela. Minsan nga dito sila nagpapalipas ng 1 linggo upang dalawin ang puntod ni Lolo at para mabisita na rin ang kanyang mga magulang. Sa ngayon, masaya at kontento na siya sa buhay na mayroon kasama ang lalaking tunay na nagpahalaga at nagmahal sa kanya.